Ngayon, silipin natin itong panibagong low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So dahil marami na rin nagtatanong at nagko-comment, simulan natin yan sa pag-explain itong kumakalat na image na to na sunod-sunod daw na low pressure area na malapit sa ating bansa. So marahil nakita nyo na rin itong kumakalat na image na to ha. Ito pong linya ng kaulapan na yan ay ang tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Kapag ganitong panahon ng habagat, maaari din po yan tawaging monsoon trough. At madalas nga natin nababanggit ang Intertropical Convergence Zone. Ang kadalasan pinagmumulan ng mga low pressure area o bagyo o series po yan ng mga posibleng low pressure area. So pila-pila po yan o linya po talaga yan ng low pressure area. Ngayon, kung bibilugan natin lahat ng mga grupo ng kaulapan o cloud cluster dyan ay hindi po tayo matatapos dahil umabot pa yan dito sa gitnang Pasipiko. Meron din yung version dito sa malapit sa Australia. Meron din po yung version sa may Atlantic Ocean. So taon-taon naman po itong nangyayari kaya huwag tayong magpanik agad. Ito po ay nauso lamang recently dahil nga nagiging viral kapag nagbibilog sila ng mga kung ano-anong kaulapan dyan kahit wala pong kinalaman sa ating bansa. So again, explain na natin to ha. Again, ito po yung ating Intertropical Convergence Zone or tinatawag na rin nating monsoon trough. So meron talagang mga series ng posibleng low pressure area dyan. Pero sa limang bilog na to, itong dalawa lamang ang may weight or may bigat or merong significance. Ito pong isa ay dapat mas mataas ng konti at ito namang mas malayo ay parte ng trough o pagbali ng hangin nitong isa. Pero ito pong tatlong ito ay parte ng ating tinatawag na malamonsoon gyre na setup. Ito naman po ay napakalayo sa ating bansa at yan po ay nasa Marshall Islands pa at hindi po natin nakikitang mag-develop. Yan din ay labas na dun sa ating tinatawag na TCID. Bukod sa ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong tinatawag na TCAD o Tropical Cyclone Advisory Domain at meron din tayong tinatawag na TCID. Ito pong pinakamalawak na rectangle. Yan naman po yung ating Tropical Cyclone Information Domain. Yung nasa Marshall Islands po ay nandito sa labas na rin ng ating tinatawag na TCID o yung pinakamalawak na rectangle dyan. Ito namang nasa itaas ay napakalayo din po sa ating bansa at wala rin pong kinalaman sa atin. Hindi po yan natin nakikita ang mag-iisang ganap na bagyo o lumapit man lang sa ating boundary line. Ito pong dalawang ito, itong mas malayo, ito po yung naging 97W Invest at ito namang mas malapit sa ating bansa ang idineklara ng Pag-asa as a low pressure area kanina lang umaga. Silipin na natin yan. Kaninang alas 8 ng umaga, ayon sa Pag-asa, ganap na pong naging low pressure area. Ito pong grupo ng kaulapan o binabantayan nating sama ng panahon dito sa eastern section ng ating bansa. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 440 kilometers east o silangang bahagi ng Kasiguran, Aurora. Sa ngayon, hindi pa po ito nakikitang maging isang ganap na bagyo ng Pag-asa. Pero ito po ay tatambay o magtatagal dito sa eastern section ng northern at central Luzon. Dahil isang mahinang weather system pa po ito, magiging erratic pa ang nature o pagkilos nito. Pero po itong possibility sumaya dito sa hilagang bahagi ng Luzon in the next few days. Pero sa ganitong klaseng weather system o sa ganitong low pressure area, ang mas concern po natin dito is yung daladala nitong pangulan. Kaysa dun sa malalakas na hangin nito, malapit sa gitna. Kasama ng habagat o southwest monsoon, ito pong low pressure area na ito ay patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantalang, meron din tayong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,145 kilometers east o silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ito din po ay designated na ng JTWC ng US as 97W Invest. So narito po yung posibleng puntahan itong binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Merong hawig to dito po sa dating bagyong Ferdy. Ito po ay kikilos papalapit dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility patungo dito sa katimugang bahagi o dito sa mga isla sa katimugang bahagi ng Japan. Wala po itong magiging direktang epekto sa ating bansa pero meron itong possibility lumakas in the next few days. At yung pagkilos nito ay may influence yung low pressure area na malapit sa ating landmass or kalupaan. Ngayon, para sa pagkilos nitong ating binabantayang dalawang low pressure area, ito pong low pressure area na mas malapit sa ating landmass or kalupaan ay mabagal ngang kikilos or magtatagal dito sa eastern section ng northern at central Luzon. May kinalaman po yan sa pagkilos din itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Normally nga, ang pagkilos ng mga sama ng panahon or bagyo ay recurve pataas or pa-northwest. Pero yung ating mga low pressure system din ay pumupunta sa mas mababang pressure. Since nandito po yung low pressure area sa labas ng ating PAR, meron pong pumipigil dito sa ating low pressure area sa loob ng PAR para kumilos ng mas mabilis. If umakyat na po ito ng bahagya, magkakaroon na naman tayo ng tinatawag na malamonsoon gyre na setup at posible na pong mas kumilos ng mas maayos ito pong low pressure area dito sa eastern section
ng Luzon. If mas malakas itong low pressure area sa labas ng ating PAR kaysa dito sa LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, maaari niya pong hilahin ito at maging trough na lamang o extension itong LPA sa labas ng PAR, itong LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. If hindi naman, magkakaroon po sila ng sariling buhay at magiging hiwalay na weather system. So yan po yung ating dalawang posibleng senaryo. Nonetheless, ito pong LPA na mas malapit sa ating Philippine Area of Responsibility ay may direktang epekto sa ating bansa kasama ng habagat o southwest monsoon na patuloy na papalakasin nitong dalawang low pressure area na ito. Dahil dyan, asahan pa rin po natin ang maulap na panahon at posibleng mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Northern Luzon, particularly dito sa eastern section nito. Kasama po dyan ang area ng Cagayan, Isabela, maging dito po sa may area ng Quirino. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Zambales at area ng Bataan. Dito sa Metro Manila, mananatiling maulap po yung ating panahon at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Bicol region. Again, yung ating konsentrasyon ng malalakas na pagulan, dulot ng habagat or southwest monsoon ay nandito po sa area ng Mimaropa, particularly dito po sa Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan. Magpapatuloy din ang maulap at mahanging panahon dito po sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa western section nito at posible rin po tayong makaranas ng mga pagulan at thunderstorms. Scattered o kalat-kalat na pagulan din ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Mindanao at meron tayong breezy conditions pero meron tayong mga posibleng malalakas na pagulan dito po sa western section nito. Ito po ang areas ng Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. So magpapatuloy po ang epekto ng habagat o southwest monsoon in the next few days at ang direktang epekto nitong low pressure area dito sa eastern section ng Luzon. Habang nandito po itong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods o biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. At ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa inyong lugar. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.